Meron pong matalinhagang salitang binitawan itong si Pastor Moki Buloy. Nako, nakakakabayan. Matalinhagang salita. Baka mamaya may mag-comment dyan. Anong Mima? Nagpapaalam na ba itong si Pastor Mokibs? Meron bang gagawing masama sa kanyang sarili? Para po sa kalinawan ng lahat, hindi po. Pero, binigyan po tayo ng problema ni Pastor Mokibs. Pero ulit, pag masagot mo itong problemang to, mamimigay daw siya ng tag-1,000. So marami daw po kasing nagtanong guys na kung nasaan daw po etong si Pastor Mokibs. Abay sinagot niya kung nasaan siya pero sa matalinhagang pamamaraan. Ewan ko ba ba't ko ba ito na i-content? Para naman kasing ang chillax niya ngayon. Yes guys, napaka-chillax ngayon ni Pastor Mokibs. So ngayon, ito yung kanyang matalinhagang salitang binitawan na kapag nasagot ninyo, syempre, spread na din natin itong news na to kasi malaman nyo lang kung saan nagtatago itong si Kibuloy, may 1,000 na kayo. So i-comment nyo lang daw doon guys sa may SMNI. So ngayon, share na lang natin, baka manalo tayo guys, tag 1,000, hulaan natin kung nasaan nga ba si Pastor Mokibs. Ito yung kanyang matalinhagang binitawang salita. Hoy, baka may mag-comment dyan na namamaalam. Hindi po namamaalam si Kibs. Matagal masyukti ang masamang damo ba? Anyway, ito, ang makasagot mayroong 1,000 daw. Kuya Will din, no? Bigyan ng jacket yan! Ito, pakinggan nyo. Ako po muli si Pastor Apollo Kibuloy at marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Marami nagtatanong kasi hindi daw nila nakikita ang aking mukha at maraming beses ako nasasabing nagtago ako o malis muna ako dito kasi medyo hindi pa magandang panahon na nandito ako. Kaya yun po ang naririnig nyo sa akin. Ngunit sa palagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang puzzle na kung masolve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward. Ito po ang talinghaga ko, ano? Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato. Laksa-laksang pula at itim na langgam, handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko, upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok apo. Sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Yun po ang aking talinghaga. Kung masolve ninyo yun, malaman ninyo kung nasaan ako. Pagka nasolve po ninyo, padala ninyo ang inyong mga sagot, at may reward kayong 1,000 pesos. Okay? Okay. Ano kaya yung sagot guys? Para sa akin China? China ba? Kayo guys, i-type nyo yung possible na sagot kasi may tagi 1,000. Sayang ba yung 1,000? Wala pa naman pera si Mima. China, Davao, or Africa? Diba kasi yung sabi ni former President Duterte sa usapin ni Kibuloy, suggest niya daw na dapat sa Africa ka na lang magtago kasi sa Africa wala daw nakakakilala sa kanya. So saan ba? Africa, China, or Davao? Ano? Yan kasi guys si Kibs. Anyway, seryoso na. Si Kibs ngayon, napapansin ko ang chillax-chillax niya. Hindi na siya bibintang, wala na siyang binibitawang masamang tinapay dito kay President Marcos. I think
natakot to or nabahag ang buntot. Dahil yung sabi ni President Marcos, syempre nagbanta si President Marcos, di ba? Eh, hindi ka ba naman aaten doon tapos ang dami mong mga paratang. Tingnan mo yung sabi ni President, pakinggan nyo ng mabuti ha. The U.S., the cases against him in the U.S. Were filed before I became president. So I guess he's very worried. No, well, I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Ngayon, kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sumipot, mapapakontempt siya. O, tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We're trying to be fair here in allowing him an opportunity and fora to make his case. So I think he should take advantage of it. Okay. Rinig niyo yan, guys. Kalmado po yung threat ni President. Kalmado pero may dating po yan. Na hindi po pwede na dapat bastusin niya ang Senado. Kung yung Presidente, binabastos niya, ang Senado hindi. Kasi kagalang-galang po ang ating Senado. Lalo na yung Korte. Pero I think kaya gusto nila sa Korte para tago at hindi ma-expose yung kanilang mga di umano'y kaumal-dumal na ginagawa. Alam niyo si President, mabait yung tao eh. Ang problema nga lang, masyado nilang tinitake advantage. That's it, guys. Di ba, beruin mo, pagbintangan mo yung asawa mo na nagdodroga, nagsisex orgist, nag-apply daw ng budo, para sa mga spiritual pangaaswang sa kay Kibs, ipapa-assassinate daw siya, at nagnanakaw gamit ang pera ng kaban ng bayan para bumili ng sandamakmak ng mga bahay, ganyan-ganyan. Ang daming mga paratang ni Kibuloy na instead na sana i-assist, harapin niya. Kung wala man siyang kasalanan, kung malinis ang kanyang pagkatao, harapin niya ang mga di umano'y paratang sa kanya. That is a basic lang talaga kung totoong walang kasalanan. But, di ba, first attempt, second attempt, no show. As in, walang show itong si Pastor Mo Kibuloy. So, instead na i-assist yung mga kamalian niya, ang ginawa niya pa, guys, eto, voice record na naman. Pero ngayon, at this moment, kalmado si Pastor Mo Kids. So, what do we expect pag ang tao ay isang kalmado? I think malayo na siya sa problema. So, meaning to say, baka lang nandun na nga sa ibang bansa, itong si Pastor Mo Kibuloy, lalo pat hindi nagpapakita ng kanyang muka. So parang nandoon, itong si Pastor Mo Kibuloy, even though na sinabi nito Passion na si Kibuloy daw ay nandito sa Pilipinas, pero hindi natin masasabi na nandito sa Pinas, eh baka malay mo, bago ipadating yung nung natanggap nila sa Pinas, si Kibuloy nakalipad na. 'Di ba? So, there's a reason para hindi na siya maka-attend ngayong March 5. So ngayon, kalmado na siya, nagpaparidel, namimigay pa ng 1,000. Ano, Kuya Will? Diba? Diba? After sa kanya ng threat ni President, mahinahon lang, pero syempre may dating yung threat na yan. Ito na yung kanyang voice record ngayon. Yung riddle. So sa tingin mo ba sa riddle na yan, masusolve mo yung problema mo? Sa pamimigay mo ng 1,000, sa tingin mo ba, kakampihan ka ng mga tao? Hello, Gibbs. Luka to. Anyway, yun lamang ho, guys. So that's me again. Si Mima Alicia at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.